So yun po, no, what's up sa inyo mga paangat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras nyo man ito nabaparad mga paangat. Pasensya na kung medyo malungkot yung natin ngayon, yung vlog natin ngayon. Alas 8 na ng gabi mga paangat. Actually, night shift tayo ngayon. Today is October 11. Kaya na pa tayo, hindi mapakali mga paangat. Kaya na pa ako naglalakad-lakad dyan para medyo malibang ng konti mga paangat. Yung sitwasyon namin ngayon, no, yung sitwasyon namin ng pamilya ng asawa ko ngayon, no, masabi ko na ito yung masakit, ngunit wala tayong magagawa dahil isa ito sa hanggang mangyayari. Ito ang reality ng buhay mga paangat. Pumanaw ng mga paangat yung biyanang kong babae, dahil kung makikialam siya nung malakas pa siya mga paangat, maliksi, masipag, masarap din magluto, mas may handaan sa bahay, handaan sa compound, automatic nagluluto yon. Mapanood yung mga vlog natin yung mga una pa nung nagbakasyon tayo bago pa natin dalhin si Prinsesa dito mga paangat. Nakakapagsalita pa siya nung mga paangat. Kamusta? Nabalita? Buti. Buti. Kakain tayo ng anong sumukainin? Sabaw? Babo. Sabaw, yun. Kakain na sabaw ha? Kanin. Kanin tsaka Juice. yun, meron. Hindi na siya nagalong nakakalakad, no? Nung nag-swimming tayo, mga paangat, nakasama pa natin siya. Ito po si Lola. Lola. Tabuak. Taas mo yung pagbuti. Tatlop. Oh. Unan ko. Tapos lately nung huling bakasyon natin mga paangat, hindi ko talaga siya mabidyoan kasi alas di siya nakakapagsalita, hindi na rin siya makatayo ng kailangan ng akayat, kailangan ng alalayan. Inaalagaan na siya ng ating may bahay, ng ating misis. Kaya nung nagbakasyon kami mga paangat nung nakaraan, talagang hindi na kami nakapag alis-alis or ang labas-labas. Mas pinili ko na lang na mag-stay sa bahay kasi nga mga paangat, talagang mahina na mga paangat. October 6, I think October 6 nag-birthday siya. October 6 or October 5, hindi ko hinandaan pa siya ng kanyang mga anak. Si Prinsesa mga pat nagpadala pa nung konting amount para sa birthday ng kanyang lola. After lang ng kainan, ang kinagabihan mga pangat, sinugod sa ospital yung biyanan ko kasi nga hindi na makahinga mga pangat. Kinabukasan, pinauwi din. Pag-uwi sa bahay mga pangat, at age of 65 mga pangat yung aking biyanan. Kinagabihan, bininawan siya ng buhay after niya mag-birthday. So yun, nakakalungkot lang kasi ang bilis ng panahon. Yung naputukan siya ng ugat sa ulo, suddenly mga paangat, na-stroke mga paangat, unti-unting nanghina. Ngayon nga mga paangat, ngayong araw na to o kanina mga paangat sa Pilipinas, mga alas 10 ng umaga, inilibing yung ating biyanan, no, mga paangat. Yung isa sa pinakamasakit na pagsubok mga paangat sa buhay ng isang tao, yung mawalan ka ng kapamilya mga paangat o mahal sa buhay.
walang solusyon mga pangat para ibalik yung buhay ng isang tao na nawala mga pangat. Nagiging emotional ako mga pangat kasi mula nung pumano yung ating biyanan hanggang sa ilibing mga pangat kanina, yung ating may bahay, yung kanyang bigat na nararamdaman o lungkot mga pangat, wala ako sa tabi niya, iyak siya ng iyak. Alam ko kailangan niya ng balikat ko na para dito niya ibuhos yung iyak sa balikat ko, pero wala ako sa tabi niya mga pangat. Yun yung isa na sa nakakalungkot para sa akin, na dapat yakap-yakap ko siya habang umiiyak, pinapakalma. At alam niyo mga pangat, si Prinsesa, ayaw niya rin makipag-usap sa kung kanino. Umiiyak siya pagdating niya ng trabaho. Akala niya wala ako sa bahay. Nabayaan ko lang siyang umiyak. Siguro mga ilang minuto sa ako siya pinansin. Sabi ko, nak, anong nangyayari sa'yo? Namimiss niya daw yung lola niya. Kasi makalola yung mga pangat. Actually yung biyanan ko mga pangat, masasabi ko ako na yung pinakaswerte sigurong manugang mga pangat. Kasi hindi toxic yung biyanan kong yun. Kahit sa mga apo niya, no? Alam niyo mga pat, noong mga panahon na sadsad na kami, bago pa kami magsasama kasi mga bata pa kami noon mga pat. Nag-a-apply pa ako ng trabaho kung saan noon. Halos wala akong trabaho, buntis yung may bahay ko, bagong panganak yung may bahay ko mga pat. Yung bibinan ko, talagang pumupunta yun sa bahay mga pat, doon na yung nagsasakay, doon na yung nagluluto, kakain kami sabay-sabay. Galing pa siya ng trabaho noon mga pat. Ganun siya. Tapos walang sumbat. Yun ang, walang bunganga, walang daldal, walang kung ano-ano. Basta alam mong minamahal yung asawa mo kasi mga pangat, dahil sabihan mo, yun lang yung mga alaala natin sa kanya, no? Na hanggang sa huli sandali, talagang ganun mga pangat ang buhay ng tao, no? Hindi natin hawak ang buhay natin, lagi kong sinasabi na lahat ay may katapusan. Kahit anong gawin natin, kahit sabihin natin tayo pinakamalusog sa mundong ito, matapos at matapos ang buhay natin mga pangat. At walang makakapigil nun, walang medisina, walang herbal o kahit anong amount ang makakapigil para mawala ka sa mundong ito. Ang pwede lang natin gawin is ma-maximize yung ating life na ibinigay sa atin ni Lord through our lifestyle, health lifestyle ng mga pangat, yung exercise, kailangan yan. Although mawawala tayo sa mundo, pero mas maganda yung ma-maximize natin mga pangat yung buhay na ibinigay sa atin ni Lord at magamit natin sa mabuti at tamang pamamaraan habang nabubuhay tayo ito mga pangat. Ito sa mga pamilyang nawala na sa ating mga pangat o hindi natin makakasama habang buhay, isipin lang natin mga pangat, nasa kami na siya ng Panginoon mga pangat. Actually yung biyanan kong yung mga pangat, tinanggap niya si Lord bilang tagapagligtas. Make sure lang natin mga pangat sa buhay natin, no? Mawala man tayo sa mundo, yung mga kapamilya natin, make sure na tanggap nila yung Panginoon mga pangat sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. Hindi tayo kaya iligtas ng kabaitan natin, ng kabutihan natin mga pangat. Kaya lang tayo nagiging mabait o magiging mabuti, nagre-reflect lang yan mga pangat kasi si Lord nasa puso natin. Kaya nagiging mabait o nagiging mabuti tayong tao, pero hindi tayo mailigtas sa pagiging mabait natin o pagiging mabuti. Ang makakapagligtas pa rin mga pangat sa atin para makapiling natin si Lord pag tayo nawala na sa mundo mga pangat is ang tanggapin siya bilang Panginoon ng habang buhay. At syempre mga pangat, siya na yung center ng ating life, ng mga pangat, ng ating buhay. Kaya yun, sabi ko sa may bahay ko, although hindi naman talaga ganun kadaling tanggapin mga pangat, no? Sabi ko sa kanya, isipin mo na lang na si mama kasama ni Lord kasi tinanggap niya si Lord bilang kanyang tagapagligtas at nung nabubuhay pa siya, no? Yun na lang yung isipin natin na mas masaya siya kaysa sa mga nabubuhay dito sa lupa. Sabi nga sa Biblia, wala nang pighati, lahat doon is kasiyahan, walang stress, walang problema, walang magnanakaw, puro positive dahil nasa piling na siya mga paangat ng ating Panginoon. Habang nililibing yung ating biyanan mga paangat, no? Samahan niyo ako, sabay-sabay nating silipin mga pangat yung kanyang mga huling sandali sa lupa. Okay, ready? President? Ready? Ano ba? Kulit yung dalawa. Ilis na, sakali mo na nga yan. Hindi mo na. 1, 2, 3. Ano ba? Bumisip ka naman. Dapat na ngipin. Ready?
Labas ipin! Labas ipin may 500! Huh? Ang bilis, oh! Father, you are here. Siyempre si Tita nagluluto. Ha? Ito yan na. Sinan? Papa? Papa mo? Ha? Vlog. Ha? Hey, yo! Ano nis? Bis na kayo dyan? Ready na kayo? Ligo pa lang? Ay, naligo na kami. Naligo na pala kayo. Ano din, Day? Ready? Ready? Vlog di ba? Pailo kayo. Ano? Ready! Sige. Ready ka na, Lo? So, yung mga pangat, kasi may alis na kami. Pakita ko muna sa inyo yung jeep, no? Wala pa yung sasakyan ni Lola. Ayun yung mga jeep. Ayun yung jeep na isa. Ayun yung isa. Ito pa. Ay. Bad. Wala pa. Say hi to vlog ni Papok. Ano? Ready ka na? Nakatapak pa. Nakatapak pa ng tae. Yun lang. Ayan na po ang kotse ni Lola. Ayan kung nakikita niyo mga pangat. Binubuhat na nila pangat si Lola. Nag-video ako nun, nakapayak na rin ako. Wala, Lola ko yun eh. Tagal ko nakasama since bata pa ako. Sana okay na, masaya ka na dyan sa langit. Tapos na yung paghihirap mo. Huwag kang mag-alala. Tama, okay ka lang? Tama. Tama.
At yun mga pangat, maraming salamat sa pagsama sa akin. Malungkot man pero ganun talaga mga pangat. At ito yung mga bagay na hindi natin kontrolado. At kung kayo medyo napaluha sa ating yung napanood, pasensya na kung nadamay kayo sa emotion. Maraming salamat sa pagsama sa amin, no? Sa pagdamay sa nararamdaman namin, no? Maraming salamat sa inyo. Lagi kayo nandyan. At kumabot ka sa punto ng video na ito mga pangat, don't forget to like, share, and subscribe. Ating positive lang, good vibes pa rin. God bless you all. At sa lahat ng pagsubok at tagumpay mga pangat, to God be the glory. God first, always. See you on the next one. Let's go. Bye-bye.